kung hindi nyo pa nakita mga kadunatics, nag-live si Senator Bato de la Rosa. Very short live mga kadunatics. At panonoorin natin mamaya, mga 1 minute lang mga kadunatics. He is asking for our help. Really. He is asking truly from his heart mga kadunatics na show some support. Kung malapit kayo dyan mga kadunatics sa Senado, please, maybe. Kasi one-time chance lang ito mga kadunatics at pag ito ay mahuli, ito ay kidnapin si Senator Bato de la Rosa, there would be no coming back. So please, show some support. Ang layo lang natin, kaya hindi tayo physically support, but I'm trying to do this video. At talagang hindi na sinusunod ni Bangag mga kadunatics ang batas. Grabe. Kasi ang ICC, as per source, at nabasa din natin yan noon mga kadunatics, walang magagawa kung ang gobyerno ng Pilipinas refuse to arrest Senator Bato de la Rosa. Pero sa nangyari ka Tatay Digong, okay, ilang beses sinabi ni Bangag na hindi niya papasukin at they are not going to surrender Tatay Digong. But look what happened mga kadunatics. Ang ganda ng sinabi ni Attorney Harry Roque dito. Alright? They are live streaming now. Okay? Continuously mga kadunatics. But basahin lang natin to. Hindi po natin panoorin. Alright? Ayan. Mismong ICC na ang nagsabi. Alright? Na ang pag-surrender ng akusado ay depende sa gobyerno ng Pilipinas. Alright? Depende mga kadunatics. Kahit anong gawin nila, kahit 1,000 of arrest warrant pa yung ipalabas nila mga kadunatics, kung ayaw ng Pilipinas, ng gobyerno natin, wala silang magawa. The ICC as a judicial institution relies on states' cooperation to implement its arrest warrants. Therefore, it is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the court. Alright, mga kadunatics, ICC na yan, judicial institution, alright, na nakadepende sa isang state mga kadunatics, whether ang state mag-cooperate or not para iserve yung warrant of arrest. Okay? Now, since judicial lang sila mga kadunatics, ang totally dependent nila talaga yung state na mag-arrest, na magsaserve sa warrant. Wala silang panama kung hindi galing sa order ni Bangag. Maylet, okay, ang spokesperson ng ICC said in an interview as what would happen if De La Rosa would refuse to cooperate. ICC spokesperson Orian Maylet said, enforcement of the arrest warrant depends on state authorities. Wala talaga silang magawa kung ayaw ni Senator Bato de la Rosa, kung ayaw pumayag mga kadunatics. Di ba? Ngayon, si Bangag na lang talaga mga kadunatics. Kaya lahat ng mga nangyayari from Tatay Digong until now at isusunod nila si Senator Bongo, ito ay kasalanan ni Bangag at hindi natin yan makakalimutan. Obviously, pati yung mga nag-serve ng warrant of arrest na yan mga kadunatics should be held accountable as well. Alright, ayan, depende sa'yo Bongbong Marcos, anong sabi mo many times? ICC is a threat to our sovereignty. Bakit mo isusurrender si Bato? Kasuhan nyo, ikulong nyo sa Pilipinas kung napatunayan ng korte sa pagkakasala pero sa Pilipinas. Exactly, di ba? Kung nagkasala ka sa Pilipinas, bakit ka i-trial sa labas? Does not make sense mga kadunatics. Now that we are no longer a part of ICC. Okay, eto. Kaunting video na inilabas ni Senator Bato de la Rosa mga kadunatics. Alright? At pagkatapos niyan, panoorin natin yung magandang advice or sinabi ni Attorney Harry Roque. Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y aristuhin. Ako po'y nananawagan sa inyo. Sana tulungan nyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po'y nananawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil kayo dito sa harapan ng Senado. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa, sana pumunta kayo dito
Kung nananawagan sa inyo, Agree. lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aarestuhin at dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako nanawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to dahig just because of politics. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Nanawagan po ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay na-frustrated noon sa panahon ng Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa dahig, sana hindi na ito masusundan pa. Maraming Correct, salamat correct. mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng violating pag-aaklas. Ako po'y nananawagan ng isang peaceful na prayer rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you po. Maraming salamat talaga. Mga Kadunatics, grabe na yung ginagawa nila ngayon. Ha? At itong mga Pilipinong nagsasabi mga Kadunatics na isuko na si Senator Bato de la Rosa. And I tell you, you are not Filipino mga Kadunatics. You are a communist, you are a rebel to the nation. Ha? You are no longer a Filipino mga Kadunatics. Bakit mo isuko ang isang Filipino citizen sa iba para doon i-trial, para doon mga Kadunatics gipitin? I would not even wish that to my worst enemy mga Kadunatics. At itong mga to nagrarally pa ngayon sa labas para ipaaresto si Senator Bato de la Rosa. Grabe talaga, utak komunista talaga itong mga Kadunatics. Utak komunista. Biruin nyo, ito si Lovely Granada, ito si Shelley Magno at iba pa. Ngayon nagrarally sila sa Senado. At ang sigaw nila, panagutin. Pero tandaan nyo mga Kadunatics, never nilang kinondim ang komunista sa Pilipinas kasi part sila noon mga Kadunatics. Part sila. Eto, panoorin natin ang sinabi ni Atty. Harry Roque. Ayan. Natatandaan mo, Spokes, nung si Pangulong Duterte dinukot nila, si Bangag hindi rin nagpakita. Tapos naglumabas na lang siya after. Yeah. Ang alam natin, miski hindi nagpakita ng mga panahon si Bangag, siya mismo yung nagsabi, isa kayo na sa eroplano. No? Correct. At ngayon, Yes. meron na testigo na po pwedeng magtestigo tungkol dyan. At ang sabi pa ng testigo, sinabihan na sila ni dating Chief Justice Bersamin at ng hepe ng transnational crime na ngayon ay hepe ng LTO, na sangayon nga sa Rome Statute mismo at sa Batas Pilipinas, hindi po pwedeng basta-basta lang isasakay isang tao, pero sinuway ni Bangag at sinabi, isakay mo yan. So ako'y naniniwala ngayon na ang order din na isakay mo yan, ay para galing mismo kay Bangag, no? Ang tanong, no, kung hindi pa napapansin ng mga tao, kasi nung 11, ang sabi ko, lahat ng mga pangyayari ay tagni-tagni, bagamat hiwa-hiwalay. Ang objective talagang para sirain ng Duterte at nang sa ganun ay naroon ng Marcos forever. Ang impeachment para tanggalin si Sara, habang hindi siya natatanggal, hindi siya pa pwedeng makasuhan at hindi siya talaga mapiprevent na tumakbo para sa posisyong presidente sa 2028. Kaya nga inappoint si Boyeng Remulla dahil ang pangako niya, ako magkakaso dyan, ako magpapakulong dyan. Kinailangan na ang Senado hawak ni Tito Soto na talaga namang sunod-sunuran sa Malacanang para nga masigurado pagpapaalis sa kanya. Ngayon, itong pangyayari na pilit nilang kinukuha ngayon si Bato, related pa rin yan. Kasi kita mo, ang susunod, kapag nila nakuha si Bato, magkukuuli yan sa Senado. At ngayon, takot na ang mga senador na talagang pag pinuruhan ka ng Malacanang, wala kang choice, no? So, alam nila na hindi pwedeng magkaroon ng impeachment trial na si Alan Peter Cayetano na magiging patas ang magiging presiding officer, no? Kasi wala namang kasamang Chief Justice si Alan Peter Cayetano dahil presidente ini-impeach, siya lang talaga ang presiding officer, siya lang talaga ang magro-rule sa mga objections, no? So, ang susunod dyan, at ito ang balita na aking bubuit, matter of days,
isusubmit na rin nila ang warrant of arrest labang kay Bongo na galing din sa ICC. So talagang din ang sinabi kanilang ko pakay para mabawasan ang numero ng Yes. susuporta kay Sara, tanggalin na yung dalawa dahil yan naman talaga hinihingi ng Para International ma-impeach Criminal Inday. Court. So yung 13 na majority ngayon, Yeah. mababawasan na. Magiging 11 na lang, no? 11 At na siyempre, lang. meron pa silang tatlong hahabuling mga senador dahil sa flood scam. Chis Escudero, Villanueva, at saka Jingo Estrada. So doon sa 11, mababawasan pa ng tatlo. Ano na lang ang tira doon? 8 na lang. Ibig sabihin, kung 8 na lang ang nasa minorya, kaya nilang bumuo ng 16 para mapatanggal talaga si Inday Sara Duterte. Kaya nga, hindi ako magtataka kung sila ay magtagumpay na kunin si Bato, ang unang-unang mangyayari, tatanggalin muli si Senate President Alan Cayetano, huhulihin na si Bongo, at saka tutuluyan na rin si Escudero, si Villanueva, at saka si Estrada para wala nang numero na magiging balakid sa pagpapakonvict kay Sara Duterte. Siyempre, sasabihin naman ng mga ibang senador, independyente kami. Totoo, independyente kayo. Pero lahat kasi alam natin may mga kasalanan pagdating sa mga infrastructure funds. No? Dahil alam natin lahat sila nag-SOP. So by now, alam na ng Bangag Administration kung paano titirahin ang bawat senador doon sa kanilang mga infrastructure projects. No? Naghanda na yung mga yan para yan ang magiging pressure point, no? Na talagang boboto sila. So itong mga pangyayari po ito, kabahagi pa rin ng kagustuhan ng Marcos Forever at sa pamamagitan ng paninira at pagtatanggal sa mga Duterte sa gobyerno. Partner, alam mo ba, meron akong kasali na naman ako, nabubuisit ako dito sa Bangag Administration dahil kada galaw nila para sirain at talagang supilin ng mga Duterte kasama ako. Alam mo ba, meron ding bubuit na May nagsabi. bago na naman? Meron na namang bago at concern sa akin. Apparently, mukhang papalitan talaga itong si John Vic as SILG. At mukhang aliupo si Trililing. Yes. Guess where padadala raw si John Vic? Well, Envoy, siya daw ay magiging special envoy to Austria kasi nandito nga yung anti-drugs office ng United Nations. sino ang si special envoy? Si John Vic? Si John Vic. Yes. Tatanggalin siya, okay. As mga special mission, iuwi din ako. Sabi ko nga Catch alam me mo, if you can. sabi ko nga catch me if you can, pero ako'y napapagod na. Every time babanatan nila mga Duterte, dinadawit ako. Sus, Mariosip naman, no? Ewan ko pa kung ano makikita nila pag ako'y dinawit pa rin nila, no? Wala naman, no? Pero anyway, yan po mga nasiwalat ko impormasyon. Sana hindi totoo. Dahil ibig sabihin niya, bubulabugin nila ako dito sa Austria, hindi sila magtatagumpay. Pero alam mo yung hassle? Yung hassle na binubulagan ka, no? Na wala ka tuloy peace of mind dahil baka mamaya kalad ka rin ka, isakay ka na rin sa eroplano at iuwi sa Pilipinas gaya ng ginagawa nila ngayon, no, na nakatutok ang buong Pilipinas dito sa bato, wala silang pakialam, no, wala na silang konsyensya at hindi na nila pinapansin ang nakasaad sa batas. Very Liza Tanas talaga yan, spokes. Very bangag talaga yan. Doon pa lang nga sa paghabol nila kay Senator Bato 3 days ago na ba yun? Yeah. 3 days ago, talagang wala na silang pagrespeto sa batas. Wala silang pakialam na Well, in my take mga kadunatics, shall we say, ito, kasi hindi pa rin sila magtatagumpay mga kadunatics sa libro ko. Bakit? I truly believe that kahit makuha nila si Senator Bato de la Rosa, si Bongo, we can still have the number. Bakit? Alright, tanggalin nila si Jinggoy, si Villanueva, at si Chis Escudero mga kadunatics, 13. Okay, minus 5 na agad yan. At ilan na lang ang natitira mga kadunatics? 8. Na kung voting na sa impeachment case ni Inday Sara Duterte mga kadunatics, they have to, whatever happens, they have to get the 16 votes. Now ngayon, kung may mag-abstain, kagaya ni Zubiri at iba pa, mag-abstain lang kahit isa mga kadunatics, hindi makonvict si Inday Sara Duterte at hindi ma-impeach. Kasi pag
mag-abstain ang isa sa kanila sa 16, it means 50 na lang yung matira mga kadunatics, and that is against the law. Hindi mo ma-impeach si Inday Sara Duterte once the number 16 is not reached. Ngayon nga may nag-abstain na si Ejercito at itong si Zubiri. Kaya in case lang kung darating tayo doon sa punto na yun mga kadunatics. So anyway, comment down below at babasahin natin yan mga kadunatics. Thank you so much and God bless you. Hindi mananaig yung kasamaan sa kabutihan. Yan ang tatandaan natin mga kadunatics. Keep on praying. God bless you. Bye-bye.